Dami nagpapabomba ngayon, ano? Bomba rin daw, oh. Uy, ingat kayo, ha. Pagkabata, dahan-dahan lang yung bomba, eh, no? Wala. Hello. Mag-U-turn lang sana ako. Bigla akong nakita to. Ano to? Ito po yung aking Toyota Hilux GR. So may badge siyang GR dyan. Tapos nang i-repaint 5J Customs yung fairings ni Reader. So ito siya. Nagpa-repaint ako ng bagong fairings kasi bago yung tabas, eh. Tignan niyo yung pagkakatabas ko. Ako yung tumabas nito, eh. Pantay, di ba? Para yan dito sa stabilizer natin na all-ins. Long stub kasi siya, kaya iba na naman yung angle, yung haba, ganon. So dito yan. Buti naman at kahit papaano nag-match sa dating kulay ng ating fairings, no? Then, si Sniper, bukas, ipapadala natin siya sa BMAX Racing Taytay para i-re-elbow yung bago niyang tambucho. Sa ngayon, naka-stock pipe lang siya. Dito naman sa ating Yamaha Sniper, hindi ko alam kung anong tambucho ilalagay natin kasi street GP to. Siguro, UMA Racing with UMA Racing ECU or Datatech, bahala na. Hindi ko alam kung malungkot ba ako o masaya, eh. Nabenta na po kasi yung ating Ford Raptor. Medyo malungkot ako kasi ilang buwan ko rin namang ginamit yun at sa panahong yun talagang nag-enjoy ako. Ang ganda ng suspension, napakagaan ng manubela, malakas din naman at talagang nasarapan yung aking anak sa pagsakay sa Ranger Raptor natin dahil lambot ng suspension, talagang fact suspension, the best talaga, eh. So habang gamit ko yung Ranger Raptor natin, nakapost yun sa marketplace ng Facebook, eh dumating nga tong pagkakataon na may nag-chat sa akin at gusto niya nang makita personal. Hindi ito yung kinakwento ko nung last time na isang family, mukhang nagbago yung isip nila. Ang pumunta sa akin is buy and sell din. Pagpunta niya sa lugar namin, doon sa may subdivision, nagustuhan niya. Medyo tumawad lang siya ng konti doon sa asking price ko, pero pasok naman doon sa pangangailangan ko. Kahit na buy and sell yun, binigay ko pa rin yung price na kikita pa rin siya. Kaya tinanong ko kaagad kung buy and sell ba siya, eh. Kasi para maintindihan ko kung bakit ganun yung tawad niya. Kaya ako naman, dahil may hinahabol din akong unit, kaya binigay ko na. At least dagdag na lang ako ng konti, bago na naman yung aking sasakyan. So eto na nga, masaya ako sabihin sa inyo na nakabili na tayo ng kapalit ni Ranger Raptor. Di ba, mixed emotion, eh. Malungkot ka kasi nawala yung isa, masaya ka kasi may bago. So nakabili na tayo ng Hilux GRS 2022 model. Merong Hilux GRS na 2024 model yung malalapad, kaya lang hindi ko siya muna na consider ngayon kasi una sa lahat kapos sa budget, pangalawa kung kukunin ko siya ng hulugan, magkakautang ako. As much as possible, ayaw natin magkautang, lalo milyon yung uutangin natin. Buti sana kung mga 100k lang, ganon, okay lang. Pangatlo, hindi ko siya masiset up base doon sa gusto ko. Kaya ganyan kaganda yung nabili kong sasakyan, kasi nga kung ano pa naman yung nakalagay na accessories sa kanya, yun ang plano kong ilagay sa Hilux. Kaya saktong sakto talaga, eh, no?
Kung meron man akong idadagdag pa, eh konti na lang yon. Kahapon nga galing ako sa Next Gen Garage. Pinapalit ko yung lip spring niya. Kasi yung Hilux natin, kinuha natin siya sa Baguio. Buy and sell din, pero galing sa first owner yung sasakyan. Ang gusto ko naman bumibili sa buy and sell, eh bago ikaw ay mag-check, chinek na rin nila. Kaya double checking ang nangyari. So pinapalit ko yung lip spring niya kasi sobrang tigas pa rin ng suspension niya sa likod. Kahit na naka-upgrade na siya ng Profender Queen Series. So pinapalit ko ng KYB, K-Flex yung ating lip spring. At yun, sobrang lambot. At panoorin nyo na lang sa Facebook natin dahil doon natin siya in-upload. Dahil patayo kasi yung video, no. Super satisfied naman ako. At least, diba, upgraded yung suspension pero konti na lang yung ginastos ko. 28,000 lang naman yung ano eh. Baka matusok ako dito sa tricycle. So far yun pa lang ang idinagdag natin sa ating Hilux. Ang next na plano ko, since binibenta ko yung isa kong RC na hindi nagagamit, binili ko pero di ginamit, ng 19,000. So dagdag na lang ng konti, makakabili na ako ng ARB under vehicle protection. So napaka-importante kasi nun dahil 4x4 yung ating Hilux GRS. So capable siya sa overlanding, off-roading. Eh baka tamaan tayo ng kamalasan. Tamaan ng bato yung selector ng ating 4x4, eh gawa pa naman sa plastic yun, kaya lagyan na natin ng protection. Dami nagpapabongbong ngayon, ano? Kaya ko lang pinapalit ka agad from Baguio to Pampanga. Sumakit yung likod ko. Kahit maganda yung upuan niya, parang nagmanhid yung balakang ko sa sobrang dagdag ganun siya eh. Lalo na sa mga konkretong kalsada. Pero ngayon, nako, swabe siya. Hindi nga lang kasing lambot ng Montero. Ang downside lang, ngayong lumambot yung suspension natin, hindi nga lang tayo makakapag-load ng mabibigat sa likod. Kaya naman, bago nila in-install sa ating pickup, tinanong muna nila ako kung pangkakarga ba natin o pang personal. So pang personal naman siya, kaya nga may bed cover yung ating pickup para sa mga gamit, lalo na sa baby ko, di ba? Hindi kami aalis ng hindi kumpleto yung gamit. Importante pa naman yung gatas, di ba? Bomba rin daw, oh. Uy, ingat kayo, ha. Pagkabata, dahan-dahan lang yung bomba, eh, no? Driver ng Ranger Raptor to driver ng Hilux, especially GRS, malaking difference eh. Hindi mo sila may pagkukumpara. Hindi ko alam, iba yung target market yata nila eh. Kasi parang nag-iba yung personality mo dahil nag-iba yung sasakyan na gamit mo. Ganun ba? Tama ba yung sinabi ko? O baliktad? Yung Raptor more on sports, baha mode. Dito sa Hilux, more on pang negosyo yung dating. So bakit nga ba tayo nag-Hilux gayong dati na tayo naka Ford Raptor? Well, ayoko naman talagang ibenta yon. Kaya lang, mabilis talaga ako magsawa sa sasakyan, lalo't pag alam kong may bago. Kung dagdag ko na lang is konti, di bakit di natin subukan, di ba? Yung nga lang, minsan pag sobrang tagal na ng sasakyan sa'yo, magkakaroon siya ng sentimental value, ang hirap niyang pakawalan. Aminado ako na mas masarap gamitin ang Raptor compared dun sa Hilux GRS ko, kasi nga mas mabigat yung manibela, mas matagtag, mas masikip sa loob. Ganda nung pickup nun ah. Nasa stage pa ako ng acceptance kung Hilux ba talaga or babalik tayo ng Ford. In terms of maintenance naman, which is yung pinaka lagi nilang sinasabi, Ford versus Toyota, yes, mas mahal ang maintenance ng Ford. Pag sinabing maintenance kasi, hindi lang puro change oil lang yan. Nandiyan na yung magpapalit ka ng kung ano-anong mga parts talaga na kasama ng nasisira katagalan sa sasakyan. Yun ang tinatawag na maintenance kasi kailangan mong i-maintain
yung good condition ng part na yon. Dito naman sa Hilux, nasasabi nilang mura ang pyesa kasi nga marami siyang mga ibang brand sa part niya, hindi lang puro genuine parts. Sa Ford kasi puro genuine parts yan. Sa Toyota, merong made in Japan, merong made in China. Di ba kahit sa motor parts ka pumunta, may pyesa ang Toyota. Kasi nga marami siyang mga iba't ibang brand. Sa tagal na rin ng Hilux at hindi sila nagpapalit ng major parts nila, kaya dumami yung mga nagpo-produce ng parts. Kaya nasasabi nilang mas madali at mas mura. Siyempre pedestrian yun. Kailangan natin pagbigyan, di ba? Wah. Hello. Tara, tabi tayo. Thank you. Matutumba ka ba? Okay. Thank you. Thank you. Mag-U-turn lang sana ako. Bigla akong nakita to. Ano to? Ayun ako napadpad dito. Ayos ah. Ano to, rotonda? Hindi pala. Diamond shape. Ayos ah. Ano kaya to? Ba't may tower doon? Ang initial impression ko sa Hilux, feeling ko matatag talaga siya eh. Kasi lahat ng ma-feel mo sa loob ng sasakyan matigas. Yung dashboard niya gawa sa hard plastic, yung sidewall ng pintuan sa loob plastic, yung upuan niya firm, yung cambio niya matigas, gated siya eh. So talagang bumabangga siya sa yung corners niya eh. Kaya kala mo tigas eh, no? Yung mga buttons ng head unit firm. Yung mga buttons niya sa manibela, pinindot mo talagang pagbag, mga ganun, talagang pang macho yung dating. Yung manibela medyo mabigat, mabigat compare sa Raptor ha. Magana siya kung tutusin. Feel ng manibela matigas din, leather siya, pero yung pagkakalambot niya parang may rubber sa loob, hindi siya foam eh. Doon papasok yung idea na kapag first time ka dyan ha, na ang target market talaga ng Toyota pagdating sa mga Hilux nila is yung pangbaragan talaga, yung hindi nila nilagyan ng kaartehan sa loob, na kahit na masiko mo, matadyakan mo, mapaglaruan ng bata, hindi madadamage ka agad. Siyempre yung leather wrap sa dashboard, naiinitan yan, posibleng mag-crack pag nakalmot ng bata yan, mapupunit. Yung hard plastic ng Toyota antigas eh, lalo na pag nilagyan mo ng pampakintab, dudulas lang yung kamay mo eh. Bagay na bagay siya sa mga talagang pang daily na sasakyan na hindi mo kailangan pag-ingatan dahil antitigas ng mga parts niya eh. Siguro ang nasa isip nila is yung pang long term talaga, yung pang 20 years na sasakyan na hindi pa rin madedeform yung loob. Hindi ko pa masyado na i-long ride yung sasakyan. At gaya nga na sinabi ko, pang family lang talaga siya. Pag may personal akong lakad and pag mamamasyal kami ng family ko, like kagabi, dahil bago yung sasakyan ko, namasyal kami kasi excited kang gumamit ng bagong sasakyan eh, lalo't kulay puti. Ang linis talaga niya eh. Wala siyang gas-gas talaga actually. May makita ka ng tultok eh, maliit lang eh. Pagdating naman sa engine, Toyota versus Ford Ranger Raptor ha, doon ko lang siya na ipagkukumpare ngayon kasi yun lang ang meron ako eh. Yung engine bay ng Toyota Hilux maluwang, kung ano lang yung part na importante, yun lang nandun. Dito sa Ford pareho lang din naman, nandun din yung mga importante, pero may mga dagdag parts lang talaga siya na like sensors, maraming wires. Yung ang saksakan ng battery ng Ford Ranger Raptor medyo komplikado rin eh. Hindi siya yung typical na bilog, tas pag sinut mo dun sa tubo ng baterya, ihigpitan mo na lang. Yung Ford hindi, may mechanism pa siya. Ang maganda sa Ford, bawat piso na ibinayad mo sa Ford Philippines kapag bumili ka ng bagong sasakyan is sulit na sulit. Bawat sentimo makikita mo sa bawat part ng sasakyan. Kung sa 2.3 million pesos mo, makikita mo talaga yung 2.3 million pesos na binayad mo sa Ford. Unang-una, maganda yung design, elegante, pulidong pagkakagawa. Pagdating sa makina, talagang komplikado, super high-tech.
super advanced. Marami siyang sensors na tipong masira lang yung katiting na ganito, magre-reflect siya sa dashboard to inform the driver na may difference siya yung sasakyan. Dito naman sa Hilux, kung ano talaga yung nakasanayan natin, like yung check engine, ABS sensor, traction control, at kung ano-ano pang mga errors. Sa Ford kasi marami. Yun nga lang ang downside ng Ford, sabi ko nga, maraming posibleng masira dahil marami siyang piyesang komplikado. Dito sa Toyota, enough lang yung parts. Dito ba yung papunta ng Madapdap? Oh, dun pa. Ah, okay. Papunta saan to? Sa Nueva Ecija? Dito po. Oo. Pag diniretso. Teka, dito ka ba? Ay, hindi pala. Ha? Pero naka-ano ko kasi maraming R1 din. Ah, oo, no? Paikot-ikot ba kayo sa branches? Ah, okay. Bago ka napunta dito, saan ka, sir? R1 din? R1. Ay, ibang branch na? Bakit kaya R1 yung pangalan, no? May Yamaha R1 kaya siya. Nagmumotor din yung may-ari. Nakita mo na yung may-ari? Opo. Ay, ganun. Pilipino? Taga Kapampangan na din. Ah, okay. Di ba si Romeo Katakutan yung may-ari niyan? Hindi. Hindi, may gas station kasi yun eh. Abilia Puente yung apelido. Si Romeo Katakutan kasi, siya yung nagbo-vlog sa TikTok na madalas siya sinasabi, good morning mga idol. So meron siyang farm. Hilig siyang magluto, manghuli ng yung alaga niyang mga isda, yun ang niluluto niya. Kaya sarap lang manood kasi lutong bahay eh. Ha? Sige. Ito yung sinasabi ko, pag diniretso natin papunta ng Kapas, pag kaliwa Exitex, parang first time ko lang dito ah. Ngayon pala ako lalabas dito. Ano kayang toll gate to? Ah, Concepcion pala to. Alam nyo ba, nung inuwi ko yung Hilux, dyan ako nag-dinner. So first time ko lang papasok dyan sa City Mall na yan. At medyo maliit lang pala siya. At yung kainan dyan, ang style niya is parang food court. Ay, sarap. Presko. At saka yung nga palang entrance ng mall dito, meron silang screen door para hindi makapasok yung mga langaw. Siguro maraming poultry dito. Siguro makakapag-decide sa akin para magpalit na ng Toyota GRS is kapag nagbago na talaga ang itsura ng Hilux. Kasi tulad ngayon, yung pinakabago nilang Hilux GRS is nilagyan lang ng white fenders. Like now, sa nakikita natin, same yung kanyang taillight, same yung tailgate, same bumper, nilabas lang yung gulong talaga. Pero sa kabuuang itsura ng sasakyan, same pa rin. Tignan natin sa 2025, baka malay nyo, next generation na talaga yung ilalabas ng Toyota, di ba? Gusto nyo bang makita yung Hilux ko? Nasa garahe lang ni Raptor dati. At sa mga hindi pa nakagamit ng Hilux, yan explain ko sa inyo yung sinasabi kong hard plastic sa interior. Ito po yung aking Toyota Hilux GR. So may badge siyang GR dyan. Instead of logo ng Toyota dito, word na Toyota talaga yung nasa grill niya. At ito yung gusto ko sa Toyota GRS na 2022 model. Yung mga Conquest kasi, itong part ng grill na to is black sa kanila. Tapos black din yung sinasabi kong side fenders dito. Dito sa GRS, puti lahat. Tapos nakuha ko na to na pina-wrap na nila yung bubong, kaya black siya. Pero original niyan is white talaga eh. Tapos naka BLF mags na kagad siya with all-terrain tires na BF Goodrich KO2 10-ply. Sa ngayon nasa 50% pa yung tread life niya. Naka Propender Queen Series na suspension siya with Propender upper control arm. Sakto pa yung kulay na nilagay nila, puti. Kasi puti yung sasakyan. Pag sinilip mo dyan, kitang-kita yung control arm. Tapos red talaga yung front caliper ng GR. Naka 2 inches lip yung sasakyan. Tapos may window visor pa siya kagad with GR badge. Hindi ko lang sure kung kasama to sa kasa eh, no? Kasi ang ganda ng quality eh. Ito naman yung key fob niya with GR badge. Tapos pagka in-unlock mo, tignan niyo yung step board natin. Oh, di ba? Tapos pag nilock mo,
Malinis nga naman tignan. Parang ang taas ng sasakyan niya, no? Naka-jaws mud flap siya. Ang maganda pa dito, nakatabas talaga yung jaws niya, oh. Nakasulod sa butas. Ito yung sinasabi kong KYB, K-Flex na lip spring, pinapalit ko na siya. Yung mud flaps talaga niya, hindi siya sobrang haba. Unlike dun sa Hilux ng tropa ko, tingnan natin. Sa tropa ko tong Hilux na to, Hilux G-Bar yan. Tingnan niyo yung jaws niya, ang haba. Tapos hindi nila tinabas, diretso pa rin siya. So kailangan pati dito mag-tornilyo sila. Yun yung sinasabi ko. May cover kaagad yung bed natin sa likod. Na ang tatak is backflip. Mas maganda tong cover na to kaysa dun sa nakalagay sa Raptor ko. Kasi yon, pag tinupi mo, hanggang dito yung tupi niya. Itong backflip, hanggang dito sa bintana. So kahit magsakay ka ng motor, hindi magiging sagabal ito. And then meron siyang ganito parang spoiler dito sa tailgate natin. 2 days ko na siyang nagagamit. Nasa 16,982 kilometers na siya. At ito yung gusto ko sa GR. Black yung interior niya, yung bubong, side. Tapos may GR badge dito. Tapos yung upuan niya, may tatak din na GR. May red stitch, tapos red leathers dito. Ito yung sinasabi ko ng mga hard plastic, itong sa dashboard niya. Pero kahit plastic siya, meron siyang design na kala mo stitch dito na leather. Meron siyang metallic gray, piano black finish na kulay, plastic to. Tapos yung mga side, plastic. Pero ang tigas, grabe. Pagka sinasandal mo ng ganyan yung siko mo, pag binangga mo siya, feel mo talaga ang tigas. Itong sa patungan ng siko natin, may leather naman. Kaya lang, pag ginanon mo, konting-konti lang yung foam niya. Ito yung sinasabi ko sa steering wheel na may leather siya pero ang tigas, oh. At ang maganda sa GR, meron siyang paddle shifts. Ito naman yung cambio natin, so wala siyang pindutan. Pag nagsishift ka, gated siya. Yan. Tapos ang gusto ko pa, dihila yung handbrake niya. Naka-deep dish mating na siya kaagad. Yung mga plano kong gawin sa sasakyan, ganitong ganito. Kaya swerte ako dahil nakuha ko siya ng ganito kaagad. Kompleto naman, meron siyang 360 camera. Hindi nga lang ganun ka-quality yung resolution. Pero okay naman, kita naman eh. Tapos naka-tint kaagad yung windows niya, oh. Ganda! Walang kaarte-arte yung sasakyan na to at talagang mapapaisip mo na hindi ka niya bibigyan ng sakit sa ulo. Gawa ng napakasimple lang niya. Malakas na rin ito kasi 2.8 liter engine, nasa 200 plus yung horsepower niya at mayroon pa siyang eco mode and power modes. Kung nabibitin ka sa overtake, pindutin mo lang. At ang bilis niyang i-power mode, pindot-pindot lang dito. So yan po ang aking Hilux GRS 2022 model. Comment nyo lang guys kung ano masasabi nyo sa aking bagong pickup. At sa mga gusto namang mag-follow sa mga nilalagay nating accessories sa kanya, visit nyo lang yung aking Facebook page, Reed Motovlog. At para sa mga iba kong motor. Right guys, hanggang dito na lang. Reed for Speed!